Naghahanda na ang Metro Manila Development Authority para sa inaasahang Christmas rush. At para alamin ang kanilang mga gagawing hakbang habang papalapit ang Kapaskuhan, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Vic Nunez, Legal Counsel ng MMDA. Magandang gabi po, Attorney Vic. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, Sir Jack and Ma'am Maan, at magandang gabi sa lahat ng inyong taga-subaybay. Yes, Attorney Vic, ito na nga, ito na yung holiday season, para lapit na yung Christmas rush. Definitely, after Undas, ito na yung poproblemahin natin. Ano ang plano natin sa congestion sa harap ng mga malls tuwing magpapasko po? Well, kanina pong umaga, nakipagpulong ho kami sa iba't ibang mall operators. Pinatawag ko ito ni Chairman Don Artes. At idiniscuss ho doon yung mga plano natin at napagkasundan po ng MMDA at ang mga shopping mall operators sa Metro Manila na i-adjust po yung mall operating hours simula November 17. Magbubukas po ito ng 11 a.m. ng umaga at magtatapos po ito ng operasyon hanggang 11 p.m. Base po sa datos ng MMDA, gaano kalaki yung itinataas ng volume ng mga sasakyan na dumadaan sa Metro Manila at syempre ito pa, yung travel time. Dahil nga sa traffic, tumatagal yung ating pag-uwi, pagpasok sa mga eskwelahan at trabaho. Attorney. Yes, every year naman ho yan, sa pagsapit po ng Christmas season o yung Christmas rush, na kapag tatalaho kami ng 10 to 20% na increase na volume ng vehicles sa buong Kamaynilaan. At yun po, kaya ho kami nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mall operators, including po yung pinatawag din natin yung mga iba't ibang utility companies because nagkaroon din ho tayo ng moratorium on road diggings which will also start on November 17 up to December 25. So, ang moratorium po natin ay sa mga reblocking lang po. Pero yung mga construction po ng like yung mga flagship, like MRT-7, tuloy-tuloy po yan. Yes, yung mga paghuhukay po na kumbaga tulad ng sa subway, ay isa po yan sa flagship projects, allowed pa naman ho silang mag-diretso ng kanilang construction. And also po yung mga bridge repair, yung mga flood interceptor catchment project at ina-allow din ho natin yung asphalt overlay projects na walang reblocking works. Okay. At maraming umuuwi, lumuluwas mula sa probinsya o pauwi. Ay yung mga provincial buses, sir, meron ba tayong kumbaga pagbabawal o mag-iiba sila ng ruta para nga hindi na makasikip sa ating mga lansangan sa Metro Manila? Yes po, papayagan ho ng MMDA ang mga provincial buses na gamitin po yung EDSA para po mabilis din po yung kanilang turnaround time. Pero po yung dapat na endpoint nila, if they're coming from Southern Luzon, dapat po sa Pasay lamang. At yung galing Norte, ang endpoint po niyan dapat ay sa Quezon City lamang. Okay, so kumbaga yung PITX saka yung Cubao area lang po, hanggang doon lang po. So in between, kumbaga yung Mandaluyong, Ortigas, Pasig, hindi na po pwede, hanggang Makati. Kumbaga hanggang doon lang po dapat sila. Opo. Pwede sila gumamit ng C5. Okay. So may alternative na ruta. Pero yun nga din, Attorney, since inano nyo nga sa mga mall owners, di ba man, kunyari ikaw ay mamimili, kung extended hanggang 11 ang mga mall hours, ay nagkaroon din po ba kayo na initiative na kausapin na DOTR para ma-extend din yung mga tren, para may mga alternative na modes of transportation sila at hindi nagagamit ng sasakyan? Yes po, every year naman ho yan, nakikipag-ugnayan ho kami sa DOTR para ma-extend rin ho, especially yung EDSA bus carousel at yung LRT and MRT. Kasi po, expected naman ho na during the Christmas season, marami ho talagang pumupunta sa malls at lumalabas din ho sila ng mga late na oras. At kaya po, kailangan may sasalo din na public transport sa kanila, sa kanilang pag-uwi. And also, we also extended
deployment of our field personnel, ang aming mga traffic enforcers, hanggang 12 midnight rin ho sila magjo-duty. And ako, ngayong Christmas season, kaliwat kanan din, Jack, no? Attorney, yung mga party. Ano yung maipapayo ninyo? Dahil, di ba, wag mag-drive ng lasing. Alam na natin yan. So, ano po bang mga maipapayo natin sa ating publiko, motorista, at sa mga sumasakay, ano? Na ngayong holiday season na talaga namang magiging yung traffic ay masikip. kumbaga- Yes po. As expected, unang-una, they need to plan their travel very well at magbigay po ng, kumbaga, buffer or yung oras na palugit sa travel time. Kasi we would expect na mabigat po talaga ang kanilang daranasin na pagbiyahe, especially pag mga Fridays and even weekends. So, nag-ensure that more than 2,000 traffic enforcers will be deployed, and most of them will be extended to work and be at the national roads, major thoroughfares up to 12 midnight. Okay. Last, ma-advise niyo po ba sila na mas gumamit na lang ng public transportation para kasi kumbaga mababawasan yung mga private vehicles sa kalsada? Kung lalo na kung pagpa-party, inom at hindi mo maiwasan, much better na mag-commute na lang para at least iwas aksidente rin ho tayo. Oo nga, tama po. Sige po, maraming salamat po, Attorney Vic Nunez po ng MMDA. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po and good evening.